Hi mga ka-Pilipino, welcome sa Kwentong Pilipino. Bilang bahagi po ng pagdiriwang ng aking kaarawan, humiling po ako ng mga personal na mga katanungan mula sa mga taong kakilala, kaibigan, at naging bahagi po ng Kwentong Pilipino. Narito po ang kanilang mga katanungan na binigyan po natin ng kasagutan. Panoorin po natin ito. And my question for you, Boss Roy, if you were given a chance na mabuhay ng isang araw, will you go to your past or will you go to your future? And why? Hi Gab! Thank you sa iyong pagbate. Tungkol naman sa iyong katanungan, kung mabubuhay ako ng isang araw, pipiliin kong mabuhay sa nakaraan. Dahil doon, kasama ko ang mga magulang ko. Doon, makulay ang buhay ng isang batang Roy. Isang katanungan na sa paglalakbay mo ng maraming taon, ano ba yung masasabi mong karanasan na nakatulong sa iyo para mas lalo kang maging mas lalo kang matuto sa buhay? At ano yung karanasan na yun na nag-udyok sa iyo para mas maging malalim ang pag-unawa sa mga nangyayari sa iyo, at lalo na pagdating sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Again, happy birthday. God bless. Maraming salamat, Ma'am Gina, sa iyong pagbati. And ang aking kasagutan po sa inyong katanungan ay, siguro ang maituturing ko ay yung mga panahon na iniwan ako sa gitna ng aking laban sa buhay. Iniwan ako mag-isa, binitawan ako. Hi Sir Roy, happy birthday. I wish you all the best, good health. And yeah, for my question to you, curious kasi ako sa experiences mo in life. So I would like to ask is there any mistake na nire-regret mong gawin? And if yes, ano yung tutunan mo doon? Hi, Charlene. Thank you sa iyong pagbate, sa iyong katanungan. Siguro, kung nagkaroon ako ng problema sa financial, and ang natutunan ko doon ay talagang hindi nawala sa isip ko yung sinasabi ng aming mga magulang na lagi tayong mag-ipon para sa ating kinabukasan. Thank you. Oops, may question ako sa'yo. Ito lang, what makes you beautiful? Ayun, happy birthday again! Oh, maraming salamat sa iyong pagbati and sa iyong katanungan. Thank you so much kung nakikita mo akong maganda. Dahil sa unang pagkakataon, may nagsabi sa akin na maganda. O walang nagsasabi sa akin na gwapo, di ba? Pero sa akin, ang tunay na kagandahan ay kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Kung paano mo tanggapin at ipakita ang pagiging ikaw. Kasi wala nang tatalo pa sa pagiging totoo. Sa pagiging maipakita ang iyong sarili sa publiko. Sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Dahil ang kagandahan, depende sa pamantayan ng bawat tao. Kaya, naniniwala akong walang ginawa ang Diyos na hindi maganda. Nasa tao lang kung ano ang pamantayan niya ng tunay na kagandahan. Maraming salamat. Ganda. Ano kong question sa'yo, I think, I or we would like to know kung ano ang mga bagay na grateful ka from last year na dadalhin mo this year. Yan. Hi Eric, thank you so much sa iyong pagbati and sa iyong katanungan. Ang lubos na ipinagpapasalamat ko sa 2025 ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng isang malakas na kalooban upang magampanan ko ang pinapangarap kong kwentong Pilipino, na kung saan nakakapaglahad tayo ng mga kwento na lahat tayo ay may natututunan at nagbibigay sa atin ng bukas na kaisipan sa bagong anyo ng buhay.
na sa bawat pinagdadaanan, na ang bawat kwento ay maaaring kwento natin lahat. Hi Sir Roy, kung meron kang isang advice sa iyong pagiging bata noon, ano iyon at bakit? Hi Jelly, thank you sa pagbate sa akin. And sa iyong katanungan, anong payo ang maibibigay ko? Simula sa aking pagkabata, isa lang. Isa puso ang paggalang sa magulang. Dahil ito ang nagiging pundasyon mo ng iyong pagkatao. Kapag ikay lumalaban na ng patas sa mundo. Quick question, what makes you happy these days? Hello, Saira. Maraming salamat sa iyong pagbati, sa iyong katanungan. Isa lang, ang maging panatag ang kalooban na ang lahat ng bagay, mabigat o magaan man ang ating pinagdadaanan, ipagdasal natin para lagi tayong masaya sa kabila man ng lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. My question is, what is your long-term? Hi Peter, maraming salamat sa iyong pagbati and sa iyong katanungan. Patuloy na maging mabuti at maging ehemplo ng pagbangon sa buhay. Hi Sir Anton is here and happy birthday po. I just want to ask you Sir Roy, ano ang bagay na lagi mong dinadala at hindi ka pwede umalis sa iyong bahay kapag wala ito? At bakit? Hi Anton, maraming salamat sa iyong pagbati. Sa iyong katanungan, anong bagay ang hindi ako pwede umalis na hindi ko kasama? Isang bagay lang. Holy Rosary. Dahil kakambal siya ng paniniwala ko na kapag kadikit siya ng katawan ko, nasa mabuting kamay ako. Makakaiwas ako sa anumang sakuna and magiging panhatag ang kalooban ko saan man ako dalhin ng aking mga paa. Ang tanong ko po sa iyo ay, sa tingin mo po ba ay natatamasa mo na ang tunay na kaligayahan sa ngayon? Oo o hindi? Salamat uno sa iyong pagbati and sa iyong katanungan. Maaaring ang sagot ko ngayon ay hindi. Dahil may mga personal akong pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi ito ang nagiging dahilan upang bumaba ang aking pananampalataya na ang lahat ng ito ay darating din sa tamang panahon. Ang tunay na saya, hindi lamang ng isip, kundi pati ng puso. Maraming salamat. Tanong ko lang, babalik ka pa ba? Waiting for your return sa Kumu. Hi Michael, maraming salamat. Sa iyong katanungan, yes, babalik tayo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. May mga bagay lang tayo na inaayos at kapag maayos na yon, simulan natin muli ang mga mapangahas na tanong sa Kumu interview me na pinasikat natin sa Kumu. I have a question for you, Sir Roy. I hope that magbigay ito din ng realization sa'yo. Do you think na kompleto ka na po? Like, spiritual aspect, emotional aspect. In your life, are you complete? Yan ba? Salamat, Jed, sa iyong pagbati din. And sa katanungan mo naman, masasabi ko na hindi pa kompleto. May mga pinagdadaanan tayo na minsan nagiging kulang tayo. Ano nga ba ang halaga ko? Ano nga ba ang layunin pa ng buhay ko hanggang ngayon? Pero yung kakulangan ay hindi nagiging dahilan upang tumigil ako sa paglalakbay sa mundo.
Tanong ko lang po, Miss Blue Roy, na bilang LGBT person, paano mo i-handle yung mga nambabash sa inyo? At ano po may papayo nyo po sa kanila, lalo-lalo na po para sa lahat ng mga LGBTQ++ people? Salamat, Elsen, sa iyong pagbati at sa iyong katanungan. Respeto. Hindi lahat ng nakakarinig, nakakakita sa iyo, maiintindihan ka. Respeto ang ibinibigay ko kahit hindi nila kayang ibigay sa akin. Question ko, what is your biggest regret in life? Hi Marie, maraming salamat sa iyong pagbate and syempre sa iyong katanungan. Pinaka-regret ko ay nagtiwala at nagmahal ako ng taong binago ang takbo ng buhay ko ngayon. Pero sa kabila ng mga pagbabago sa aking buhay, buong puso kong ibinigay ang kapatawaran upang umusad ako ng may pagpapakumbaba upang mahanap ko ang halaga ko sa mundo. What is the most precious thing that happened in your life in 2025? Yun lang, ready, sir. Hi Janelle, thank you sa iyong pagbate and sa iyong katanungan. Ang pinaka-precious moment ko, hindi lang 2025. Ang pinaka-precious na moment ng buhay ko ay yung mga panahong kasama ko pa ang mga magulang. Especially, ang nanay ko. Ayun, before I forget po, just wanna ask, ano po yung random habit mo? Anything. I'm just curious. Hi Mavi, thank you sa pagbati mo. And sa iyong katanungan, ang random habit ko lagi ay magbasa and manood ng mga pelikula. So my question is, it's very simple. If your life was a movie genre, what would it be and who would you play the lead role of Sir Roy? Right, yes. Hi Kevin, thank you sa pagbati mo. Kung gagawin pelikulang buhay ko, siguro nasa genre siya ng drama. Makulay, malalim ang mga pinagdadaanan ko sa buhay. And kung may gaganap man sa buhay ko, pipiliin ko yung isa sa mga pinakapaborito kong aktor at Paulo Abilio. And as your request for your birthday, a question for you. Yung tanong ko po, Blue Roy, is what keeps you going every day to do what you do? What drives you and keeps you going to achieve your goals, or to get by every day? What goes through your mind that gives you that push? So yun, happy birthday again, Blue Roy, and please have a good one, many more years to come. Hi Migo, thank you so much sa iyong pagbate and sa iyong katanungan. Isa lang na nagmo-motivate sa akin ngayon, ang kwentong Pilipino. Dahil dito nakikita ko ang iba't ibang suporta mula sa mga kakilala, kaibigan at malalapit sa puso na nagagawa ko na ngayon yung nagpapasaya sa akin. Sa kabila man na wala nang aking mga magulang kung saan sila yung buhay ko. Ngayon, kasama ko sila ngayon. Alam ko sa puso ko, ginagabayan nila ako sa paglalakbay ko bilang isang kakwentong Pilipino. Ay mga ka-Pilipino, maraming salamat po sa lahat ng mga katanungang binigay po ng ating mga kakilala, mga malapit sa aking puso at naging bahagi po ng kwentong Pilipino. Sana po ay nabigyan ko po kayo ng kaunting paslip sa pagkilala po sa inyong lingkod bilang tagapamahala, bilang mukha, bilang tinig ng kwentong Pilipino. Ako po ay opisyal na nagpapakilala sa inyo bilang isang Blue Roy na maghahatid sa inyo ng iba't ibang kwento sa patuloy na paglalahad ng iba't ibang kwentong Pilipino.